Let him declare what he sees. The watchman, the watchman, the watchman. Magandang umaga mga kasangga sa ating lahat. Right, dito sa buong Pilipinas, sa bayan ng Tarlac, at sa iba't ibang panig ng daigdig, sumainyo nawa ang biyaya at pagpapala ng Diyos at kapayapaan sa gitna ng magulo at masalimuot nating mundo. Ito ang inyong program host, Celis Aquin, The Watchman. Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga followers, sa ating pong The Watchman. At follow nyo lang po yung page at yung aming mga vlogs sa Facebook at sa YouTube upang patuloy po tayo makareceive mo ng mga update. At kung bago po kayo dito sa page na to, like and share nyo po. Ito po ang inyong kasangga, Kevin Bernaje mula sa Rizal. Alright, ipagpapatuloy po natin mga kasangga ang pagbibigay ho ng update tungkol ho sa COVID-19. Dito ho naman sa enhanced community quarantine. At ating pong tinatawagan ang ating mga membro at reporter ng Philippine Watchman sa iba't ibang dako ng probinsya upang mabigyan po tayo ng impormasyon at kaalaman sa nangyayari po sa ating sitwasyon dito sa Central Luzon at dito ho naman sa ating bansa. At bago po tayo magpatuloy doon, syempre, ay nais naming maghatid sa awitin na magbibigay ho ng sigla at kalakasan naman sa ating pananampalataya mula naman kay Matthew Caspe. Pagmamasdan mo ang ating mundo, mga hula ay nagaganap at natutupad. Di ka ba nababahala na hindi ka pa handa sa pagbabalik ng Panginoon? Wala ka pang nagagawa. Bumangon ka, kumilos na. Huwag mo nang hintayin pang maibalik sa'yo ang sala. Magpakatibay ka at magpatuloy upang sa kanyang pagbabalik ikaw ay magkasama. Kristiyano, nasaan ka na? Kailangan mo nang gumawa upang ipangaral mo ang kanyang salita. Habang may oras pa, gampanan mo na ang tungkuling inilaan sa'yo ng ating may likha. Bumangon ka, kumilos na. Huwag mo nang hintayin pang maibalik sa'yo ang sala. Magpakatibay ka at magpatuloy na upang sa kanyang pagbabalik ikaw ay magkasama. Bawat tiktak ng orasan ay mahalaga. Umiiyak, humihiyaw ang kaniyang kaluluwa.
mga paa, bumangon ka, kumilos na, huwag mo nang hintayin pang maibalik sa'yo ang sala. Magpakatibay ka at magpatuloy na upang sa kanyang pagbabalik ikaw ay magkasama. Alright, maraming salamat sa awitin na yon na bumangon ka. Ayan, sana tayo ay makabangon na mga kasangga sa tulong at biyaya ng ating Panginoon sa nangyayaring pagsubok sa atin, no? Dahil sa coronavirus na ito na kumitil na ng maraming buhay at nagdudulot pa ngayon ng mga sakit at pag-atake sa ating mga kababayan, hindi lamang dito sa Pilipinas, Watchman Kevin, kundi Yes, sa buong buong mundo. mundo. Pandemic, pandaigdigan na salot at plagues itong nangyayari. Kaya ang ginagawa ng gobyerno, mga kasangga, na enhance sa community quarantine ay upang ito po ay makontrol, no? Ito po ay makonfine at hindi na kumalat at marami ho ang mamatay. At kagabi lamang po ay naging tumaas na po sa 14 o 14 ang bilang po ng namatay dito sa ating bansa sa COVID-19 na ito. At kagabi 187 pa rin po ang positive. Hindi po natin alam kung ilan na po ngayon. At we hope na ma-contain na po o ma-sustain na po ang pagkalat ng COVID, ng virus na ito, upang mabalik na po tayo sa normal nating mga ginagawa sa araw-araw, mga kababayan. Yan. So, antabayanan po ninyo, mga kasangga, ang aming mga live report at tayo po ay magbibigay ho ng update at feedback naman galing sa iba-ibang probinsya, galing ho sa iba-ibang lugar kung saan tayo ay may mga watchman na reporter ho na nakaantabay para bigyan ho tayo ng update at impormasyon sa mga nangyayari sa kapaligiran dito sa ating bansa. At sa ngayon ay atin munang panoorin ho itong video ng kaibahan ho naman. Okay? Ang kaibahan ho nitong tinatawag natin ho na live dito ho sa diferensya ho at pagkakaiba naman ng COVID-19 sa isang flu, no? Sa isang ordinaryong flu. Kasi baka mamaya meron lang tayong nararanasang sipon, no? Mamaya Isipin natin may akala COVID na natin tayo ay natakot na tayo ay apektado na, no, ng tinatawag na COVID-19 o coronavirus disease. Alamin ho natin ang pagkakaiba nitong COVID-19 sa ordinary na flu po, no? Okay, panoorin ho natin, mga kasangga, ang video ngayon. The symptoms of COVID are just like influenza. You might start with a runny nose, a cough, a sore throat, a fever, and then get on to faster breathing and shortness of breath, and maybe even pain when you breathe if you've got pneumonia. But most people are going to just have the symptoms of a cold, a runny nose and a cough, and maybe a mild fever. When COVID-19 takes hold of the body, it's a respiratory condition to begin with, the upper respiratory tract, runny nose, cough, etc. Then it goes into the lower respiratory tract and it can cause fluid to accumulate and people to get really quite ill. It can spread through the body and through the bloodstream. It can cause nausea, vomiting and diarrhea in some people, but mostly it affects the respiratory tract. The first 5 days you have COVID-19, it seems to get gradually worse. For most people, they then recover over the next 5 days, so it's like a cold. For people who get it severely, maybe 5, maybe 10% of people, after the first 5 days, it can progress to fast breathing, high fever, feeling really quite unwell, and you know you need to see your GP or go to the emergency department. So it tends to be in the second week of the illness
that some people deteriorate and get very well. The people most at risk are the elderly, especially over 75, but anyone over 65 is also at a lesser risk, but an important risk. People with chronic medical conditions of the heart, the lungs, the liver, the kidneys, diabetes, cancer, they are at increased risk, and they need to be especially well looked after in terms of infection control. The great majority of people who get COVID-19 will recover. They'll get it mildly and they'll get better in 1 to 2 weeks. The flu vaccine protects against influenza. It has no effect on COVID-19, but because it prevents influenza, you don't have the risk of developing the serious symptoms of that, which include pneumonia. There's no need for panic. There's absolutely no need to stockpile toilet paper. Most people have 5 or 10 rolls at home anyway. And if you are put into self-quarantine at home, it's not going to last more than 2 weeks. The Australian Academy of Science, because questions need answers. Ayan. Connery, thanks very much for joining us. Now, you actually got the disease early on, you recovered from it. Just talk us through the... Alright, so mga kasangga, yan ho yung napanood natin ay kung papaano ho yung sintomas naman nitong coronavirus kapag nagkaroon ho ang isang tao ng ganitong sakit. Ipinapaliwanag ho ng espesyalista at doktor ho na yan sa atin sa pamamagitan ho ng video na yan na nagkakaroon ho ito ng tinatawag na paglala ng lagnat at pagkakaroon ng diarrhea, pananakit ng ulo, pagsusuka, no, pagtatae at kung ano-ano pang mga paghinga ng sobrang hirap, no, habang ito ay Mahirapan din pong lumunok, yes, o kumain, masakit ng lalamunan. Mga una hanggang 3 araw, medyo hindi po mararamdaman. Pagdating po ng ika-4 na araw hanggang ika-5, palala na po yung mga simptomas. Alright, so dito ay inilagay namin ngayon sa screen mga kasangga, yun o, ito ho ay please read carefully. Early signs of COVID-19 from Ministry of Health Singapore ho ito, no? A brief recognizing the symptoms of COVID-19 from day to day. Ayan o. Sa day 1 ho hanggang day 3, ito ho ang mga sintomas ng isang may COVID virus. Symptoms similar to colds, para kang may sipon. Una hanggang 3 araw, no? Pangalawang mararamdaman ay magkakaroon ka ng pananakit ng lalamunan. Ayan. Pangatlo, wala ka pang mararamdaman lagnat, hindi ka papagod, no? At ikaw ay ganado pa rin kumain ng pagkain at uminom na parang normal. Okay, sa day 4, mga kasangga, ang unang mararamdaman mo sa pang-4 na araw ay mananakit na ng unti-unti ang iyong katawan at para ka daw lasing. Lasing, parang nahihilo. Pangalawang mararamdaman ay ang boses mo ay nagiging masakit na, no? Ang magsalita. At pangatlo, ay ang body temperature mo ay aakyat na hanggang 36.5, no? Ang taas, ang init. At pang-4, beginning of disturbance or on eating habit, medyo hindi ka nagaganahan kumain. At ang pang-5 ay magkakaroon ka na ng pananakit ng ulo, mild, no? Headaches. At pang-6, sa ika-4 na araw ay magkakaroon ka na ng mga konting pagdudumi, pagtatae. Ayan o. And then sa day 5, ang isang mararamdaman mo sa pang-5 araw ay throat pain and sore voice. Ayan, medyo masakit na ang lalamunan at masakit na magsalita, hirap na magsalita. At pangalawa, mild body heatiness. Ayan, medyo iinit at ang body temperature mo ay aakyat na ng 36.5 hanggang 36.7. Pangatlo, weak body and feeling joints pain. Ayan, ayan o. Mahihina ang katawan at medyo mananakit na ang mga kalamnan. Sa day 6,
ang isa pang mararamdaman mo ay magsisimula na ang fever na tataas ang temperatura hanggang 37, no? At medyo ang iyong pag-ubo ay dry na, no? Tuyo na. At pangatlo, ang pananakit ng lalamunan habang kumakain. At sa paglunok ay masakit at sa pagsasalita. At pang-apat ay pagkapagod na, no? Ang iyong mararamdaman. At panglima ay hirap ka ng huminga, no? Sa bawat paghinga ay meron ng paghihirap. At pangpito ay ang pagtatae at pagsusuka, mga kasangga sa day 6. Yan ho ang mga sintomas. Sa pagpasok ho ng day 7, no, mga kasangga, ay tataas ang lagnat from 37.4 hanggang 37.8. At pangalawa ay bibilis at dadalas ang pag-uubo, no, na merong kasamang plema. Okay? Pangatlo, magkakaroon ng pananakit ng katawan at sakit ng ulo. At pang-apat ay lalala po ang pagdudumi. At panglima ay patuloy ang pagsusuka. Ayan o, sa day 7 ho yan na sintomas ng may COVID-19, mga kasangga. Sa day 8 ay aakyat hanggang 38 or above 38 na ang init ng iyong lagnat, no? At pangalawa, magkakaroon ka na ng hirap sa paghinga. Sa bawat paghinga mo ay mararamdaman mo ang dibdib mo ay mabigat. At pangatlo ay ang pag-uubo ay pwersahan na, no? Tuloy-tuloy. Pang-apat, ang pananakit ng ulo, at ang mga kasukasuan natin, joints becoming lame at maging sa likuran ay nagkakaroon na ng pananakit. At sa day 9, mga kasangga, ang sintomas ay mananatiling patuloy na magiging masakit at magiging malala. At ang lagnat ay lalala, ang pag-uubo ay lalala, ang paghinga ay magiging mahirap at malalala. At sa panahong ito ay kailangan ng blood test at chest x-ray need to be conducted immediately sa iyo sa day 9. Alright? As a reference only, at any point of time, if you do not feel well, should consult medical doctor immediately. Ayan o. Ayan o ang munting paalala sa atin naman, mga kasangga, tungkol dito sa COVID-19. Alright? So, panatilihin ho natin, mga kasangga, na tayo ho ay sumunod sa alituntunin ng batas. Tugulihin po nating sundin at gawin ang universal preventive measures upang makaiwas po tayo sa banta ng COVID-19. Maging maalam at sama-sama nating sumpuin ang pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit, sapagkat ayon po sa World Health Organization, 8 sa 10 tao ay may mild to moderate na sintomas ng sakit. At 2 sa 10 tao lamang ang nagiging malubha o kritikal. At karamihan sa mga may sakit at kritikal na karamdaman ay yung may mga edad na 60 pataas. At yung mga mayroong sakit tulad ng hypertension, diabetes, sakit sa puso at cancer. Kaya paalala, mga kasangga, ugaliin at gawin ang mga preventive measures na tamang paghugas ng kamay, tamang pag-ubo at pagbahing, at pananatili ng 1 meter na distansya. Alright, so ugaliin ho natin, no, mga kasangga, na gumamit ho ng mga Zonrox o Lysol, no, liquid, na pinanglilinis ho naman sa mga surfaces ho, lamesa, at doorknobs, at sa mga sulok-sulok ng bahay. So bumili po tayo ng Lysol, bumili po tayo ng mga disinfectants, at time to time ho, ay kinakailangan ho nating linisin at punasan ang ating kapaligiran, lalong-lalo na yung mga madalas nating gamitin. Iwas-iwas ho sa mga elevator, no?
na sakay-sakay. Kung pwede, maglakad ka na lang, huwag ka nang sumakay ng elevator. O humawak sa mga railings ng mga escalator at saka stairway, no? So, avoid ho natin. At yung mga kamay-kamay, shake hands, wala muna yan, no? Tayo galit-galit po muna. Mga doorknob po sa bahay natin, sa CR, Yes. mga faucet natin. Mhm. Yan po yung madalas nating hinawakan. Kahit yung mga cellphone po natin. Oo. Kaya ugaling po natin. Kaya ako laging may baon ho ng alcohol, no? Kasi para sa ganun, malinis ho tayo, no? At hindi tayo makapagdulot sa ating kapitbahay o sa ating tabi ng anumang problema. Bagamat wala naman ho tayong COVID. Sa awa ho ng Diyos ay tayo po ay nagpapasalamat na ang Diyos ay patuloy nagbibigay ng proteksyon sa mga anak niya, sa mga sambayan ng Pilipino. Kaya pinag-iingat ho naman tayo, no? Ang dasal at pananampalataya at pananalig sa Diyos ay isang malaking bagay para tayo po ay maingatan ng Diyos. At syempre, ingat-ingat din po tayo, no? Huwag tayong pasyal-pasyal, lakad-lakad kung saan-saan, at na matuto po tayong, sabi nila, manahimik. Stay at home muna tayo, be safe mga kasangga. Oo. So, mayroon nga po ako napanood na isang video na mga posporo nakatayo at sinindihan na magkakahanay. So, illustration parang sa COVID, yung virus. So, sinindahan yung unang palito ng sigarilyo, umapoy lahat hanggang sa sumilab lahat. May isang palito na umalis, ang galing ng graphics niya, umalis siya, so natigil. So, Alright. po tayo ngayon mga kasangga. Medyo tayo tingnan natin itong sitwasyon. Tatawag sana tayo sa Lapu-Lapu City, mga kasangga, no? Meron na tayong update sa Lapu-Lapu City, Cebu, no? At ang ating watchman doon na si Watchman Prince Lapu-Lapu, apo ni Lapu-Lapu na po ito sa Talampakan, ano? Ang ating reporter doon. At ang kanyang update, ito ho, as of now, patuloy po na obserbahan ang bawat sityo, inobserbahan ang bawat sityo dito sa barangay Lapu-Lapu City ng gobyerno. Ayan. Medyo nagkakaroon na ng kaunting pag-alala ang mga tao dahil sabi rito sa ating feedback doon, dahil sa mga pangangailangan na unti-unting nawawalan ng bigas sa ngayon. Ayan, at ako man mismo ay kasalukuyan nagbabiyahe papuntang Bigasan. Watchman Founder Aquin. This is Watchman Prince. Ayan o. So nakita nyo mga kasangga, yan o ay text galing ho sa Lapu-Lapu City, Cebu, no? Na kung saan ay nararamdaman na ng mga tao ang kawalan ng bigas o di kaya kawalan ng pambili ng bigas. Mga kasangga, no? At maging ang ating watchman doon ay nagbabiyahe papuntang Bigasan para bumili ng bigas. Ayan, mabuti naman, Watchman Prince, meron ka pang pambili ng bigas. Ha? Ayan, mahirap pag wala nang pambili ng bigas. Anyway, sinabi ni Presidente, Watchman Kevin, yung pangangailangan ng bigas, ipaalam kay Kapitan. At ito si Kapitan naman, ipapaalam kay Mayor. Yes. At ito si Mayor naman, baka ipapaalam kay Governor. At si Governor, baka ipaalam naman kay Congressman. At si Congressman, ipapaalam sa Senado. So, anyway, yan ho yung ibinigay na mandato ng Presidente. So, sana, sundin ito ng mga kapitan. At ang mga kapitan natin, huwag naman magmangmaangan o magtago o para bagang hindi mahagilap. Kailangan ay umaksyon. Ang mga barangay captain, makipag-ugnayan sa
mayor. Paano sabi nila kung hindi katikit yung barangay captain ng mayor, tutulungan kaya ng mayor yung barangay captain na hindi katikit? Yun lang. Sana sa panahon ito mga kasangga, wala na ho tayong politikahan dahil hindi na ito politika, no? Ito ay between life and death, no? Ang pinag-uusapan ho dito ay buhay at kamatayan na. Kaya hindi na ho natin dapat pang tanungin pa kung katikit ba o hindi yung kapitan. Okay, yung mayor katikit ba ng gobernador? Wag na ho nating mga nanungkulan ho sa barangay at saka sa mayor at sa gobernador. Wag na ho natin yung gagawin nasasangkalan pa natin yun. Dapat yung pagtulong sa mga kababayan natin na mahihirap, na nangangailangan at gipit na yung mga wala ng trabaho, wala ng sweldo, at wala ng pambili ng bigas at pagkain, dapat ay umaksyon na ang ating mga mayor at mga kapitan sa mga sandaling ito. Di ba, Watchman Kevin? Yes, at sa balita din po, magdodonate ang MVP Group of Companies ng 4,000 litro ng alcohol si Manny B. Pangilinan bilang tulong sa frontlines kontra COVID-19. Magpapatupad din daw ng patakaran para masiguro ang kapakanan ng mga empleyado, kabilang ang pagbibigay ng advance 13-month pay sa PLDT Smart at Meralco. So kahapon, bago umuwi po yung kapatid ko, natanggap na po niya yung sweldo niya ngayon at next month. Ang ganda naman, Kung ganyan sana yung mga company, Yes, at yung Gokong Way Brothers, magdodonate din po daw at may mga celebrities tayo na naglilikom ng mga pondo para sa pagtulong. At even si Manny Pacquiao, nagbigay po siya ng mga face mask kahapon. Yan ang magandang mabalitaan na may yung mga may pera, yung mga may kakayanan ay hindi nagiging madamot, kundi sila ay nagkukusang loob na nagmamahal at nagmamalasakit po naman sa kanilang kapwa. Dahil itong nangyari sa atin ngayon, ito ho ay pandemic, ito ho ay worldwide, hindi ho ito Pilipinas lamang, kundi buong mundo at ang dami hong apektado, Ang daming apektado. Dito lang sa Victoria, mahigpit na ho. Dito sa Victoria, bawal na ho yung maglabas-labas dyan, magtinda-tinda, o biyahe-biyahe. So, ang dami hong apektado mga kasangga. Yung pamamasada, ng mga tricycle driver, ng TODA, lahat po ito apektado. Siyempre, kung wala akong pasada, walang kita. Mabuti sana kung yan ay maraming pera sa bangko, o di kaya maraming naipon, o di kaya may mga anak sa abroad na nagpapadala, pwedeng tumagal yan. Pero paano naman si Juan de la Cruz kung yan ay gawa lamang, walang anak sa abroad, walang kakayanan, isang kahig, isang tuka, So, sabi nga ng iba, hindi mamamatay ang mga tao sa COVID-19 virus, corona, mamamatay sa gutom, na nakatirik ang mga mata, si Juan de la Cruz. At hindi naman dapat pabayaan ng gobyerno yan. Yes, tama. At alam naman natin, kaya nga binuo ang gobyerno Baga hindi tayo pwedeng umasa lahat sa gobyerno, pero that is what the government is for. Kaya tayo nagtatax, kaya tayo nagbubuwis upang hindi lamang mapaunlad ang ating bayan, ang ating bansa, kundi sa pagdating ng mga kalamidad at pagdating ng mga problema gaya nito, na kung saan si Juan de la Cruz naman may ipit at wala na siyang magagawa para sa kanyang sarili, dyan naman kakailanganin niya ang tulong. Kaya nga mga kasangga, we must act together to slow the spread of the virus and look for each other. So this is a time for prudence at hindi panic. This is a time for science, not stigma, and facts, at hindi po takot ang dapat mong mangibabaw sa mga tao. So kailangan ho natin na maging matibay, matatag, magdasal, at maging alerto. Alright. So mga kasangga, sa oras na ito, tayo ho ay meron po tayong tawag mula naman sa Baler, Aurora. Magbibigay ho ng update sa atin. Ayan. Okay. Magandang umaga. Watchman Florante Mata. Yes, sir. From Yes, sir. Yes. Nasang lugar ka ngayon, Watchman?
Dipakulaw, Aurora po, sir. Ayan, ang atin hong nasa linya mga kasangga ay ang atin hong watchman news reporter dyan ho sa Dipakulaw, no? Aurora. So, okay, pasok. Give us update sa inyong kalagayan dyan sa Aurora, dyan sa Dipakulaw. Yes, sir. Mahigpit na katusan ay papatupad ang curfew hour sa bayan ng Dipakulaw, Aurora mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Total ito ay bawal nang lumabas ang mga mamamayan sa lansangan at ito ay may karampatang parusan sa mga minor de edad. Ang mahuli sa curfew ay mayroong 6 na buwan na papasok sa intervention kasama ang kanilang magulang o kaya ay magmumulta sa unang paglabag ay 1,000 pesos, sa pangalawa ay 2,000 pesos at sa pangatlo ay 2,500 pesos. Pero paglilinaw lang, sa binong batas kahapon ng lokal na pamahalaan kasama ang mga punong barangay sa ng Dipakulaw ay hindi ibig sabihin na ang 24/7 na pinag-uutos ni Pangulong Duterte ay hindi ipapatupad. Isa lamang sa isang pamilya ang dapat lumabas ng bahay sa oras na hindi sakop ng curfew upang bumili ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang pagkakaiba, Sir Celis, sa alas 8 hanggang alas 5 ng umaga ay totally hindi na pwedeng gumala o lumabas ng bahay maliban lamang kung may emergency ang pamilya. Kaya pagkatapos ng biglang pagpupulong ni kahapon, ay agad umaksyon ang mga barangay opisyal upang iparating sa kanilang mga kabarangay. Kasunod dito ang pagdidikit ng mga paalala sa mga bahay. Kaya naman ang naging resulta kagabi ay parang naging ghost town ang bayan ng Dipakulaw at ito ito na rin ang dulot ng maagang pag-aksyon ng mga opisyales ng barangay sa kanilang emergency meeting. At sa ngayon nga ay natutuwa nga ang mga tao dahil ngayon dati dito sa Dipakulaw ay talagang hindi tayo magkarinigan kung ako'y tatawag sa dami ng mga sasakyan, mga motor na dumadaan dito sa highway. Ngayon ay talagang kitang-kita ang walang bihirang dumadaan sa lansangan ng Dipakulaw. Samantala kanina ay muling nagpulong upang i-follow up ng punong bayan na si Mayor Danny Tolentino ang mga barangay captain at ito nga ang naging resulta ay talagang positive kay pagpapatuloy ito ng Dipakulaw Aurora ang ginawa nilang curfew dito sa bayan ng Dipakulaw. Yes, sir. Alright, napakaganda at detalyadong report yung ibinigay mo, Watchman Florante. Nais lamang nating alamin sa lugar ninyo, meron bang nag-positive na dyan sa COVID-19? As of now, sir, wala pa. Pero yung 16 na minomonitor ng kawanihan ng kalusugan ay ang 15 ay negative na at isa na lamang ang kanilang minomonitor sa ngayon. At ito nga kagandahan dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng mga checkpoints sa bawat entry and exit point ay talagang wala bisita o turista dito sa bayan ng Dipakulaw. Alright, so mga kasangga, yan ho ang tinig ng ating watchman reporter dyan sa Dipakulaw, Aurora, sa kanyang detalyado at malinaw at maliwanag na report at informasyon na ibinigay sa atin naman dyan sa dako ng Aurora. Maraming salamat sa iyo, Watchman Florante, mabuhay ka. Maraming salamat po mula sa Dipakulaw, Aurora, ang inyong kasangga sa pagbabalita, Florante Mata. Ayun. Thank you so much, no? So, ayan mga kasangga, nagkaroon tayo ng update, ayan, tungkol ho dyan sa Dipakulaw, Aurora, na kung saan nagbistulang no mansanan na rin, kagaya ng nangyayari sa ibang lugar, napakatahimik na ng kalsada, at mahigpit na ipinatutupad ng mga pulis at militar at ng mga barangay official ang mandato ng presidente, no? Na enhance sa Pero meron pong ibang mga bayan, lalong-lalo po dun sa amin sa Rizal, na March 20 pa po daw ang implementation ng Enhanced Community Quarantine. March 20? At bakit? Upang makapaghanda po daw ang mga mamamayan, makapagbili, makapag-stock ng mga pangangailangan. Talaga? Kaya pala parang wala lang. May special ano pala doon, treatment Sa amin. Sa Hala-Hala Rizal. Hindi pa sila naka-lockdown ngayon o naka-quarantine. Ayun po.
Bakit? Nasa dulo naman ng Pilipinas Advisory. yan? Nasa ibang ano po yun, time zone. Totoo ba yan? Sige nga. Advisory mula po sa ang ibang bayan sa lalawigan ng Rizal ay agad na ipinatupad ang Enhanced Community Quarantine o ECQ. Tayo po ay sa March 20, 2020, 12 a.m. Tuluyang ipapatupad ang ECQ upang bigyan ng sapat na oras ang ating mamamayan na makapaganda at makapamili ng kanilang mga pangangailangan. Inaasahan po namin ang inyong patuloy na pakikisa at pagsunod sa pagpapatupad ng total ECQ upang ating mapangalagaan ang kalusugan ng bawat halaleño. Mula po sa Municipality of Halahala. Alright, so okay pala dyan sa Halahala. Mukhang malaya pa dyan at hindi pa sila masyadong naka-quarantine. Hanggang 20 pa. Yan ata ang maganda sa malayo ka na nakatira sa Pilipinas. Yes. Ano? Advantage po talaga pag nasa dulo-dulo ka na ng Pilipinas. Parang- Hindi ka na basta-basta mararating. Hindi ka na basta mararating ng kautusan, ha? parang doon sa napuntahan ko sa isang bundok sa malayo, dyan sa norte. Hindi nila kilala ang presidente. Ang akala nila, ang presidente noon si Ramos na eh. Pero ang akala nila si Manuel Isolated. Quezon pa. No. Isolated na po sila sa akin. Sabi sa akin, kumusta si Presidente Manuel Quezon? Nagulat ako. Hindi ko na yata naabutan yun. Ang pagkakala. Nasa 90s kasi. Anyway, meron tayong update mga kasangga. Galing naman dito kay Madam, kay Aiso Garcia, no? Sa kanyang update ho naman dito sa Malaysia, no? Malaysia ho itong nag-text sa atin, no? So, binabati natin ang magandang araw si Madam Aiso Garcia, no? Dito din sa Malaysia, sabi niya, ang text sa atin, lockdown na, nagkakaubusan na rin ng mga bilihin, lahat. Sarado na rin, boundary ng Singapore to Malaysia. Kasi po, malapit lang ako dito sa boundary ng Singapore at Malaysia. Dito po ako sa Johor Bahru. Only God knows, kaya pray is important than anything. Ayan, thank you sa update kasangga, no? Galing dyan sa Malaysia, nag-text sa atin. Si Miss Aiso Garcia Maria. Ayan, so yan ang ating update galing sa kanya, no? At nanonood marahil siya ngayon sa atin, sa ating programa. At kaya ho siya ay medyo nagbigay ng update ho naman sa atin, ano, sa nangyayari sa kanyang lugar. So pare-parehas ang kalagayan mga kasangga. Malaysia, Singapore, no? Ay ganon at ganon. 2 weeks po ang lockdown sa ngayon. Yun ang sinabi. Hindi pa sure kung really 2 weeks. Diyan sa ngayon, ilan lang ang makita mong sasakyan. Sabi rito, dahil mga nagwo-work sa pharmacy, clinic at ospital, sa mga supermarket lang ang naka-open kagabi dito sa Johor Bahru, Malaysia. 2 na namatay. Nako. Ayan. So, salamat sa update mo, kasanggang Iso Maria Garcia, sa nangyayari dyan sa Malaysia. At kung sino pa po ang mga OFWs natin na nandyan na nanonood ngayon sa ating programa, bigyan nyo kami ng update sa inyong lugar, sa inyong bansa na kinaroroonan, kung ano ang sitwasyon, ang nangyayari ho dyan sa inyo naman, at maging dito sa ating bansang Pilipinas, no? Ay humihingi ho tayo ng ng tinatawag na feedback mula ho naman sa inyo. Okay? So meron tayong galing sa Dao kay Aileen Disuyo. Good morning po, Uncle. Kumusta po sitwasyon dyan sa lugar po ninyo? Kami po dito, tigil pasada na po, mga namamasada. Sa Dao po ito, no? So, hindi lamang dito sa Victoria. Lahat na, tigil pasada. At yung epekto nga nitong tigil pasada na to, siyempre, alam mo na, tigil kita rin. At kung tigil kita, ay tigil kain din yan. Sigurado. At kapag tigil kain, tigil hinga. Pag tigil hinga, paktay kang bata ka. Yan na ang magiging dulo dyan. So sana maging matibay ho tayo mga kasangga sa panahon ito.
no? At ang biyaya ng Diyos, lugtungan ng bawat tao ng kalusugan, at magkaroon tayo ng pagkakakitaan sa ibang paraan. May mga tumulong, may mga Yes. maawa, may magpadala sa inyo ng grasya. Magsakripisyo lang po muna tayo ng Oo. isang buwan para matigil po ang pagkalat ng virus na ito. At kung kakayanin no mga kasangga, wag ho muna tayong kain ng madami. Medyo konting tipid ho, kung 3 times a day tayo kumakain at ang budget ho natin ay kulang na, konting ano na po, no? Konting renda ho naman ng ating mga kalamnan, ng ating mga gana, no? Alright, so dito ho naman punta tayo sa Isabela. Ngayon, meron ho tayong update sa Isabela tungkol doon naman sa Santiago, Isabela, doon sa isang barangay doon, no? Barangay Malbar. At meron tayong live, meron tayong video na tinanggap at pinadala ng isa nating watchman correspondent, watchman reporter na nasa field ngayon. At ating panuorin mga kasangga. Po sa lahat po ng kasangga, Philippine Watchman Media Riders, group po ng Region Isabela at Philippine Watchman mula po sa ating national. Nandito po ako ngayon. Live interview po sa Barangay Malbar, Santiago City, Isabela. At ang kaganapan po namin dito patungkol po sa COVID-19 ay isa po sa mga na-interview natin. Live interview po ang Secretary ng Barangay Malbar, ang siya pong magbigay ng latest information about po sa COVID dito po sa ginaganap nating national quarantine at community quarantine. Sige, Sek, hindi ka na. Ano po yun? Sabi lang po kayo nakaganapan sa ano na po yung nangyayari ngayon. Mula nang magkaroon ng parang mga kapatid na sa ating mga local officials mula po sa ating city government nagpalabas sa akin ng executive order at po ng barangay Santiago II Executive Order 2020-25. Ito yung order suspending all public gatherings, events, and other similar activities that involves mass crowd in the barangay of General Malbar to prevent the spread of coronavirus disease 2019. And at the same time, ito naman ay pursuant to Proclamation number 929 and 922 ng ating mahal na Pangulo, ay pinatupad na po natin sa yung curfew hours implementation na simula from 8 o'clock p.m. hanggang 9 o'clock in the morning. Ito ay pag-cognate pa rin po ng City Ordinance number 10 CCDAS 036. So cognate po niya, medyo nagkakaroon ng mga konting hindi pagkaunawaan, pero lahat yan resolve na dahil po sa unawaan na rin ng publiko as well as ng mga barangay officials. Now, bukod doon, personal na nag-home visitation ang ating punong barangay, kasama niya ang mga members ng barangay emergency response team. Ito yung leader. Nagtutungo sila sa bawat bro, lahat yan. Namamahagi ng mga ilang mga safety materials, katulad po ng mga alcohol, mga mask, at iba pa. Upang siguro mag-import sa mga tao. Katulad nung implementation ng coffee hours, medyo nagkaroon lang ng ibang kamanawaan pagkat nabago yung oras. Pero just the same, naintindihan nila na unawaan na ito ay parang na rin sa kabutihan ng bawat isa. Video ko ngayon, Sir. Barangay Malbar, Santiago. So, ayun naman, lahat ng sa ngayon ipinabutos din ng aming kabigasan pag-suspindi, pagpapahinto sa lahat ng mga regular na gawain sana. Katulad po, pinabibilangan ng mga pa-meeting, wherein kailangan ng mga tao. Pero yan po ay naunawaan din ng aming mga constituents. Pakilala ka, Sir. Yes, sir. Pakilala ka. This is Felix A. Culam Jr., ang barangay secretary ng Barangay Malbar, na kung saan atin mo na pong isinasagaw dito, pinapatutugod po sa
skeletal work of course. Katulad niyan, hindi lahat nandito sa aming barangay office. Kahit kung paano nagagawa ko ng paraan. Para po sa ganon ay magiging normal lamang ang routinary actions ng ating barangay. Yan po ang latest report po sa Region 2, Isabela. Namin pong sudad sa Barangay Malbar, Isabela. At nakapanayan po natin ang mabuting sekretaryo ng barangay at ako ng kasangga at kakampi, Philippine Watchman reporter Bernard M. Tabiwa. As live po tayo. Alright, so yan o mga kasangga ang update at report naman natin galing sa Region 2, Isabela, Santiago mula sa ating field reporter na si Watchman Bernie Kagiwa, no? At tayo ay may mga natatanggap na mga ano dyan, feedback, mga kasangga naman dahil sa ating mga membro sa ating media organization, Philippine Watchman Quad Media. Ayan, so nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating mga Watchman members and officers, no? Sa inyong lugar, sa mga kayo naroon, magpadala kayo sa amin ng live feeds ninyo, video ninyo, not more than 1 minute. At ipaalam ninyo sa amin kung ano ang kalalagayan sa bawat lugar na kinaroroonan ninyo. Hindi naman sa mga watchman, mga kasangga, kundi sa lahat na rin ng ating mga kababayang Pilipino dito sa Central Luzon, sa Pilipinas, at sa iba-ibang panig ng bansa na gustong magbigay ng update tungkol sa naman sa sitwasyon ninyo sa inyong lugar, nang sa ganun ay magkaalaman ho naman tayo at malaman ng bawat tao ang impormasyon na kalalagayan ng ating mga kababayan sa bawat lugar, kung tayo ba ay nasa mabuting kalagayan o hindi, nang sa ganun mapanood ng gobyerno itong ating FV Live ng ating presidente, ng mga senador at congressman at ng mga pulis at militar ang tunay na kaganapan at nangyayari sa ating kapaligiran dahil sa enhanced community quarantine na ipinatupad ngayon sa lahat ng dako. Alright, so meron tayong feedback uli. Sabi rito, pakisali na lang po sa prayer ang bunsong anak ko na si Rostom Villarta. Isa po siya sa rescuer ng Victoria. Ayan. So, ang anak ko ni Miss Iso Garcia, Maria Garcia, ay isa sa mga rescuer po dito sa Victoria, no? Na si Rostom Villarta. Isa po siya sa rescuer ng Victoria at ipinasasama sa panalangin. So, ang prayer po ay isa sa mga powerful weapon ho natin against evil, against plagues, against viruses. So, napakalakas po ng prayer, ano? Because God hears prayer na isang sinserong tao. Okay, so yan o ang pakiusap naman ng ating isang follower, si Miss Iso Garcia Maria. Ayan. Alright, so dito naman tayo sa ibang panig ng Luzon. Hello, Elder, nanonood po ako ng live nyo. Nagmahal na po ang singil sa trike dito. Nasa 500 ang grabe naman yan ah. Ano mo, saan ba yan? I-report mo. Kunin mo yung ano, kunin mo yung plaka. pangalan. Pamangkin, kunin mo yung plaka ng motor na yan at isulat mo yung plate number at i-report sa pulis. Naniningil po, no? Dito daw sa Dao, no? Naniningil ng 400 to 500 pesos ang mga tricycle driver. Grabe naman kayo. Grabe naman kayo, mga mapagsamantala kayo. Mga scam ngayon. Mga driver, maawa naman kayo. Siguro kaya din nagsasamantala itong mga to kasi madalang na ang pasada. Kaya gusto na lang kunin. Ano? Pero mali pa rin. Mali pa rin na pagsamantalahan mo ang mga kababayan kagaya mo rin naman na nawalan ng trabaho o di kaya naipit din sa sitwasyon, hindi tama. No? Kaya kayong mga tricycle driver, no? Pakiusap. No? Gaano manggahigpit ang inyong pangangailangan, huwag naman ninyong gipitin ang ating kapwa kababayan sa panahong ito na dumaranas tayo pare-parehas, no? Ng malaking pagsubok. Huwag naman, yung patas lang. No? Patas lang.
lockdown na din po, bawal na pumasok mga hindi taga-Dao at Angeles City, like Tarlac, hindi na po pinapayagan. May curfew na din ng 8 p.m. Hindi na din ng 8 p.m. Hindi na po pinapalabas mga tao unless BPO call center nag-work. Basta may ID at COE, no? Certificate of Employment, at naka-private car. Binawal na din mga shuttle services. Pasama po kami sa prayer dito, Elder. Salamat po. Ayan ho, ang ating mga kapatiran naman dyan sa Dao, Angeles City, na naipit din sa sitwasyong ito, no? At sila ay humihingi din ng prayer. So, lahat po ng Philippine Watchman Media members, lahat ng membro ng Bride of the Lord Jesus Christ ay atin pong pinakikiusapan na tayo po ay tumulong sa pagdarasal. O, na tayo ay nawa sa lalong madaling panahon ay makatakas na tayo at makalaya sa salot na ito ng virus, no? COVID-19 virus, coronavirus, at tayong lahat ay kahabagan ng Diyos at tulungan masugpo at mawala ang salot na ito sa lalong madaling panahon. Ayan o, mula kay Mercy Sagon Ribas, no? Ang pamangkin po natin naman dyan sa nagtatrabaho sa call center sa Dao, Angeles City. Ayan, so tuloy-tuloy lang po ang inyong feedback mga kasangga, at just message us, PM us, dito sa ating numero 0956-283-5191, 0919-504-5752. Yan ho ang ating Global Smart number. Okay, at ayan, so alright, so yan o mga kasangga ang ating update ngayon dyan sa ating kapaligiran. At hindi lamang sa isang lugar, kundi lahat na ito ng lugar ay apektado, maging sa ibang bansa, maging sa Amerika, maging sa Canada, mga kasangga, ay pare-pares lang po ang sitwasyon. Ang kaibahan lang ay kung may pon sa panahong ito. At nasa kooperasyon din po yan ng mga mamamayan ng bawat bansa. So hindi po natin kailangan ngayon magtalo-talo, kailangan po natin ngayon magkaisa at magtulungan para sama-sama po natin malagpasan, masugpo ang COVID-19 virus na ito. Meron tayong ipi-play na video sa kanila na ito sinend lang din sa akin na sa pamamagitan daw ng mainit na temperatura ay mamamatay ang COVID virus. So dito sa video na ito mga kasangga na isinend lang din sa akin at walang masama siguro kung panoorin natin, kung subukan din ng mga doktor o kung ano ba to, totoo ba to. Ito ho ay tungkol sa paggamit ng mainit na temperatura sa pamamagitan ng blower. Yung ang tawag doon sa blower ng buhok ba yun? Okay? So may init yun yung blower ng buhok. So ito yung isa sa... This is Dr. Lee Dimke. The novel Wuhan coronavirus, now known as This is Dr. Dan Lee Dimke. The novel Wuhan coronavirus, now known as SARS-CoV-2, and the disease it causes, COVID-19, have been declared a global health emergency by the World Health Organization, wreaking havoc on lives and economies around the world. But this virus has an Achilles heel, an exploitable vulnerability that is shared by most upper respiratory viruses and all other known coronaviruses. They are remarkably fragile. They can survive easily for weeks or even months at temperatures near or below freezing. These viruses die within just a few minutes when exposed to higher air temperatures. Their aversion to heat. Ayan, ayon dito mga kasangga, bago natin ituloy ang video, ito palang mga virus na ito ay nagsusurvive sa malamig na dako. Pag na-expose ko sa mainit na dako, itong mga virus nito ay hindi daw nagsusurvive. Sila ay nagdi-disintegrate, sila ay namamatay. Ayun dito sa video, no? So tuloy po natin ang panonood.
for the viruses to live and reproduce only within the coolest parts of the body, usually inside the epithelial cells that line our inner nose and sinus cavities. Because these sinuses are located just behind the cheeks and nostrils and around the eye sockets, these cavities are often nearly as cool as the outside air we breathe. Alright, so ayon dito sa video mga kasangga, ang virus po ng COVID-19 ay madalas dito nagtatago, no? Sa ilong at sa tinatawag ho na sinus cavities kasi malamig ho daw doon. Kasi gustong-gusto ho ng virus ito sa malamig. At yan ho ang pinakaparting malamig sa katawan ng tao, no? Sa ilong at saka sa cavities ng sinus. So, yan o. Tuloy natin. This is Dr. Danley Dimke. The novel Wuhan coronavirus, now known as SARS-CoV-2, and the disease it causes, an exploitable vulnerability that is shared by most upper respiratory viruses and all other known coronaviruses. They are remarkably fragile. Though they can survive easily for weeks or even months at temperatures near or below freezing, these viruses die within just a few minutes when exposed to higher air temperatures. Their aversion to heat forces coronaviruses to live and reproduce only within the coolest parts of the body, usually inside the epithelial cells that line our inner nose and sinus cavities. Because these sinuses are located just behind cheeks and nostrils and around the eye sockets, these cavities are often nearly as cool as the outside air we breathe, at least during the colder months of the year. But when outside temperatures rise, so do our sinus temperatures. Once it gets too warm in there for these viruses to reproduce, they die and quickly disappear. Numerous laboratory studies by leading virologists show that coronavirus is easily killed in less than 15 minutes at just 56 degrees Celsius or 133 degrees Fahrenheit. As they slowly heated the virus in the lab, scientists observed the outer viral membrane begin to rupture, and within minutes, it fatally collapsed, unrecognizable, and incapable of causing any further infection. Ayan mga kasangga, ayan ho dyan, yung virus ho, no, ng COVID-19, kapag na-expose ho sa 56 Celsius or 133 Fahrenheit po na init, ito ho ay namamatay, nagdi-disintegrate at nalulusaw. Po? Okay? So, ituloy po natin. Is now regularly used in the production of various medications and vaccines. The very same process could be used with patients by simply raising their sinuses above the kill temperature. The virus dies, symptoms and infectivity stop, and the outbreak is over. This is remarkably easy to do without harm or risk by simply breathing in hot air. Suddenly, the coolest part of the body becomes the warmest part of the body, and any invading viruses almost literally melt. But what about the patient? To these temperatures? People are already doing this every day, all over the world. Daytime in the world's deserts routinely rise above 56 degrees Celsius or 133 degrees Fahrenheit. And millions of people walk into saunas every day. Temperatures far above this. Breathing deeply for just a few minutes in any of these hot locations will kill a high percentage of any coronavirus that happens to be invading the upper respiratory system. And a So ayan mga kasangga, no? Yun daw pag singhot ng mainit na temperatura ng hangin, 56 Celsius or 133 Fahrenheit, nagtumutulong sa pagpatay ho ng COVID virus. At ito ho yung init ng araw pagsikat sa disyerto, 56 Celsius and above, or 133 Fahrenheit and above, ito ho ay tumutulong sa pagpatay ayon dito sa pag-aaral na to ng COVID virus. At nung panahon ng impluensya, no, may balita tayo, mayroon tayong nakitang report mga kasangga
na pag-aaral na mas madaling gumaling yung mga pasyenteng nakabilad sa araw sa labas kaysa yung mga pasyente na tinamaan ng impluensya sa loob ng tent o mga rooms. Yun daw pong mga na-expose sa araw, mas mabilis na makarecover, mga kasangga. So, maaring ito ay may katotohanan na report, mga kasangga, dahil... This is Dr. Danley Dimke. Ayan. The novel Wuhan coronavirus, now known as SARS-CoV-2, and the disease it causes, COVID-19, a virus that happens to be invading the upper respiratory system. And a second, third exposure, about an hour apart, will kill the rest. No desert or sauna available? No problem. The common, widely available handheld blow dryer, used for drying hair, and a fan that instantly deliver forced hot air temperatures that will kill coronavirus, much like a convection oven does. And because you can concentrate heat onto just the infected area of the body, the nose and sinuses, you can safely use this approach even if you already have a fever. This simple cold arrest procedure was first proposed in the book Conquer the Common Cold and Flu, published by Future World Press in 1984. Since then, it's been successfully tested and used in more than 55 countries with an extremely high success rate. Step 1. Turn the hairdryer to the lowest setting and then cup fingers over the air intake, the airflow, and increase its output temperature. Step 2. With the other hand, use a spray bottle filled with water to frequently moisten the facial surface around the nose and mouth. The flow of hot air causes the water to evaporate, keeping the face and nose cool, while allowing heat to penetrate deeply into nose and sinuses. Take slow, deep breaths through the nose with the mouth closed for 5 minutes. To minimize any discomfort, turn the blow dryer aside in between breaths so that warm air is directed toward the face and nose only while inhaling. The goal is to reduce the sign of the nose and sinuses to the coronavirus kill temperature of 56 degrees Celsius or 133 degrees Fahrenheit during the entire treatment period. So, use the highest temperature setting you can safely tolerate. Step 3. After pausing for 1 hour, begin another 5-minute hot air treatment. If no symptoms have appeared, 2 heating cycles per day should be sufficient for prevention. However, if symptoms have already developed, 5 of these alternating heating-cooling cycles per day are recommended until symptoms disappear. If widely used, this simple cold arrest therapy can help to halt any further spread of COVID-19. It also kills most other types of common cold-causing virus, so you can start using it at the very first sign of any common cold symptoms. If healthcare providers will teach patients the cold arrest procedure, and health authorities distribute inexpensive blow dryers and spray bottles to those in quarantine or living within infection zones who don't already have them, we may be able to prevent future coronavirus outbreaks from ever again becoming regional or international pandemics. Ayan mga kasangga, no? So napanood po ninyo yung... This is Dr. Danley Dimke. Ayan, napanood po natin yung video na to, no? Hindi namin sinasabi na gawin nyo to. Kundi ipinalabas lang namin dahil ito naman ay proven din, no? Dahil doktor din yung nagpapaliwanag. So, ang sinasuggest dyan, kung yung mga doktor natin, medical personnel natin, subukan nila yan sa mga pasyente nila, blower, dryer, no? Mura lang naman yan. At wala namang i-intake na gamot, kundi ito ay ipapainitin lang yung ilong, no? Dahil nandoon sa ilong yung virus nagtatago hanggang 56 Celsius or 133 Fahrenheit, na yun po yung kill, no? Kill temperature po para sa virus na COVID. At syempre yung disyerto, yung araw, nakakatulong din po yan. Pero sabi niya, kung walang araw, okay, at wala kang anumang magagamit, ito nga yung blower, no? Blower, yung dryer na yan, yung sa buhok.
no? Ilalagay mo sa low temperature at pagkatapos itututok mo, patakpan mo konti sa likuran ng daliri mo, no? Yung tinaka panghigop ng hangin, tapos habang bumubuga sa ilong mo, medyo may hawak ng konting spray ayon dito para imo-moist mo konti yung around nose dito sa entrance habang nakasara yung bibig mo, at sa pagpasok nga ng mainit na hangin na yon doon sa in-spray mong tubig na yun, mag-iinit yun, at yun ang papasok hanggang doon sa sinus cavities mo hanggang sa ilong, at sa 56 Celsius or 130 Fahrenheit ay ito yung kill temperature ho sa virus na sinasabi. So, pwede nyo subukan siguro kung wala man kayong virus, may sipon kayo, ha? So, at least, binigyan namin ho kayo ng dahil ito ho naman ay isang video na sinend lamang sa atin. This is Dr. Danley Dimke. Okay? Enough? Na atin ho namang pinanood sa inyo. At ito naman ay wala siguro komplikasyon na masama dahil blower lang ito, init lang na hinihinga mo. Sobrang init po ng 56. Yes, mainit talaga yun. So, kaya nga pinapa-sprayhan ng tubig para yung tubig na yun yung pagpasok ng mainit. Hindi rin baka itutok naman po ninyo sa ilong nyo diretso, iwag po. Hindi ho siguro gano'n ang instruction naman. So anyway mga sangga, yan ho ang ating mga news update report naman ho dito, at subukan po natin. Wuhan coronavirus. Okay. Tumawag po naman sa isa nating watchman. Dito naman tayo sa Pangasinan. Alamin natin kung ano ba ang nangyayari dito sa Pangasinan. Nako. Okay, so yan ho. Tawagan natin ang ating watchman sa Pangasinan naman, at alamin natin kung ano ang sitwasyon doon. Pero habang ating inaalam doon ang sitwasyon, ay pumunta po muna tayo sa mga kasangga. Pumunta tayo muna dito sa ayan, alright, so nandito na. Alright, nasa linya po. Magandang umaga sa iyo, Watchman Dario Bielsa. Nasa live tayo ngayon, live. At bigyan mo kami ng update dyan, kasanggang Watchman Dario, sa kalalagayan dyan. Kayo ba ay siyempre kasama kayo sa enhanced community quarantine, di ba? Okay, so pakibigyan mo nga kami live na maraming nanonood sa atin ngayon. Update sa Pangasinan. Nandyan ang taba sa Alaminos ngayon, Watchman Dario? Dito sa labi, Pastor, dito sa labi ng Okay. Pero meron akong data, ibasa mo yung kung meron bang WhatsApp, Pastor, i-send ko na lang sa'yo. Alright, so kumusta ang sitwasyon dyan sa Pangasinan? Kumusta ang sitwasyon? Siguro naman pero wala namang dito na identify coronavirus. May mga may mga under monitoring. May mga under monitoring lang dito. Pero hindi ko lang matandaan yung mga figures, Pastor, kung ilan. So wala pang nag-positive dyan? Wala pa? Wala. Buong Pangasinan, Pastor, negative. Walang nag-positive dito. Okay, mabuti. Maganda naman kung gano'n. Pero tuloy ang implementation ng enhanced quarantine, community quarantine dyan, di ba? Opo, Pastor. Lahat ng mga boundaries ng Pangasinan, Zambales, Pangasinan, Tarlac, Pangasinan, Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, may mga checkpoint na dyan, Pastor. Natatanggap na sila for preemptive measures.
Okay, so wala pa bang impact? Wala pang mga dumadaing diyan sa mga nawalan ng trabaho at wala pa bang walang impact sa mga walang makain naman diyan? So far, sa ngayon, wala pa, Pastor. Meron pa naman sigurong meron pa naman sigurong nagagawan pa ng parang siguro sa pagkain ng tao. Siguro, mga after 2 weeks, 3 weeks, yan na, magkakaproblema tayo dyan. Oo, Malamang yun nga. mangyari ng ganon. Tama. Pero ang report naman ng NFA, Pastor, ang sufficient naman ng bigas dito sa Pangasinan. Ay, okay. Okay, Sufficient. good. Sa bagay, ang sabi ng presidente natin na Watchman Dario, at kung may problema sa pagkain ng mga mamamayan ay lumapit sa kapitan or sa mayor. Apo, Pastor. Alright, so maraming salamat sa update natin dyan sa Alaminos, Pangasinan, Watchman Dario Bielsa. Salamat po, Pastor. Wala pong naman. Okay, alright. Yan po naman mga kasangga, ang tinig ng ating watchman dyan sa Alaminos, Pangasinan. At so far ay wala ho COVID virus. No? Thank God. At bagamat may mga inobserbahan, pero wala pang nagpa-positive. Ayun dyan sa kanya. At wala pang dumadaing sa mga hirap sa pinansyal at pagkain. Sabi niya, mga 2 to 3 weeks, siguro meron na. So yan o, mga kasangga, ang atin hong update report naman. Maraming salamat dyan sa... Okay. Alright, so... Ito ho ang mga paalala naman ng DOH sa COVID-19 advisory, no? Panatilihin ang 1 metrong layo kapag nasa mga publikong lugar. Alright? At ang sabi rito ay regular na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo. Ayan. Alright? Alright. So, hindi po yung lagi na lang sinasabi natin alcohol. Bagamat magandang alcohol, no? Pero hindi po yun yung yung kailangan po maghuhugas po tayo ng kamay, ano? Yan ang sinasabi sa atin. Alright? Subukan natin tawagan ang isa pa nating watchman, ano? Reporter sa field kung anong balita. Sige, bago tayo tuluyang mga kasangga, magtapos sa ating alright, so hindi po natin makontak ang ating isang umiikot na It's now known as okay, sa nating umiikot na field reporter, okay, ay hindi po natin makontak, ay nasa dead spot na lugar, no? Okay. Alright mga kasangga, so yan po muna ang ating Watchman Kevin. Yan muna tayo siguro magtatapos sa ating live Watchman News update sa COVID-19 dito ho sa enhanced community quarantine naman na ating isinasagawa. So stay home and be safe po tayong lahat mga kasangga. At wag po nating na tayo po ang maging sanhi ng pagkalat palalo ng virus na ito. Alright, so mga kasangga, maraming salamat sa inyong panonood sa ating programa, The Watchman News Update. At hanggang sa susunod na update ho naman natin sa ibang lugar, babalitaan namin kayo sa mga pangyayari naman sa ating dito sa Central Luzon wide at sa ibang panig ng ating bansa, no? Alright, so yan ho mga kasangga ang ating mga pagbabalita sa araw nito at hanggang sa susunod natin na programa. At ito po ang inyong kasangga at program host, no? Watchman Shelly sa Queen.